Na-shoutout na natin siguro no, lahat. Nabigkas ko na yung mga pangalan. Sir Antonio, and kay Ma'am Karen Taniga. Ayan, kay Sir Jesus Beltran. And kay Kois Jim Ray. Ayan, Ma'am Eufemia. And Laville Sanico. Ayan, and kay MC Zambrano. Marcelina Saraga. And kay Suarzo Huliven. Colme de Lima. And kay Arini Dimo. Ayan, may glove shoutout. And kay Lourdes Ortiga. Lisa Ruiz. And sa lahat po na nandyan. Ma'am Elizabeth Lorin, may glove shoutout po. Gandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon mga kababayan, ito yung ating unang pag-uusapan. Naku po, patay si Marcoleta mga kababayan. Hindi po siya namatay ha. Kumbaga ano lang yung sabi, hala patay ka, lagot ka, parang ganon. Mga kababayan, ito po ngayon yung una nating pag-uusapan patungkol dito kay Orly Gutesa. No? Mga kababayan, si Orly Gutesa po ay babaliktad na. Ha? Babaliktad na daw. Naku, Ma'am Arlene Pabular, hello po. November 24, surprise witness. Ni Lacson, si Orly Gutesa mismo. Ayan, thumbs up, done. Ayan, Ma'am Irma Galo. Ayan, mega love shout out po. No, ito mga kababayan, yung una nating pag-uusapan ngayon na bumaliktad at tinakot ang pamilya daw ni Orly Gutesa. Maniniwala ba kay Aimee? Mga kababayan, si Orly Gutesa, ito po ha, meron po akong ipapanood sa inyo. Kim, hello po sa iyo Ma'am Kim. Ayan. Ito po yung ipapanood ko sa inyo mga kababayan. Mismo po galing po ito sa balita na kung saan si Orly Gutesa ay babawiin lahat. Babawiin lahat ang kanyang sinasabi o recant. May tawag dito, magre-recant. Ibig sabihin lahat ng kanyang sinabi laban kay Martin Romualdez na sangkot di umano sa pagkumpra ng pera or kickback sa flood control project ay babawiin lahat. Nako, patay ka dyan Marcoleta at itong si Mike Defensor. Ma'am Agnes Yoshida, hello po. Liwayway Sanchez, Mix TV, hello po. So ito po mga kababayan, Nako po, ito po, hindi po ito fake news galit na galit si Aimee mga kababayan kasi daw ang rason daw na kaya bumaliktad si Orly Gutesa sa panig ni Martin Romualdez kay tinakot daw ang asawa, tinutukan daw. Nako, paano ka tutukan at paano ka tinatako at matatakot kung nasa kustodiya ka nga di umano ng Marines? Ito na mga kababayan, pakinggan niyo po ang balita. Ito. Lakasan lang natin. Ngayon, magre-recant ang mga testigo. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Tinutukan daw ang asawa at anak. Alam mo sa totoo lang, maniwala na sana ako kay Aimee. Maniwala na sana ako na tinakot daw si Orly Gutesa, ang asawa at anak tinutukan daw. Di natin alam kung tinutukan ng kutsilyo, tinutukan ng baril. No? So ngayon kung tinatakot pala at babaliktad si Orly Gutesa, bakit hindi ka mag-file ng kaso? No? At tulungan mo ang pamilya ni Orly Gutesa. Di ba senador ka? Kung ngayon tinakot sila, di tulungan mo, i-ano mo sa witness protection program. Ganun lang naman, alam niyo sa totoo lang, mahirap kasi mga kababayan na puro kwento lang. Ang aminin ninyo at tanggapin ninyo ang katotohanan na talagang si Marcoleta, si Orly Gutesa ay talagang ginipit lang siya. Alam niyo yung unang statement ni Orly Gutesa na napilitan lang daw siya na gumawa ng faking affidavit at faking pirma kasi siya daw po'y ginipit at pinilit. No? Ginipit, pinilit at tinakot ni Marcoleta at ni Mike Defensor. So ngayon, bakit Aimee? Kung ganun man na babaliktad si Orly Gutesa dahil tinakot, bakit hindi mo tulungan? May kapangyarihan ka, senador ka, di ba? Bakit hindi mo tutulungan? Tuloy natin mga kababayan. Maniwala na sana ako na kaya babaliktad, abangan ninyo, babaliktad yan si Orly Gutesa. Alam niyo sa totoo lang, ganito yan. Hindi pa si Orly Gutesa bumaliktad. Hindi pa si Orly Gutesa binawi or nag-recant sa kanyang statement laban kay Romualdez. Pinangunahan na nila. Bakit? Para ang isipin ng taong bayan, tinakot. Di ba? Yan ang problema mga kababayan. Yan ang problema. Ang isipin ng taong bayan, tinakot to kaya bumaliktad. Kaya bumaliktad kasi pinilit lang talaga, di ba? Kita ninyo? Hindi pa si Orly Gutesa nag-recant.
Hindi pa si Orly Gutesa, hindi pa niya binawi yung mga sinabi niya laban kay Romualdez, inunahan na nila. Bakit? Kasi alam nila na babagsak sila eh. Alam nila na maiipit sila. Alam niyo kung sinong maiipit dito? Si Marcoleta. Makukulong talaga si Marcoleta dito, mga kababayan. Kaya pinangunahan na ni Baba. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Oo. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Oo, inamin niya, ha? Dahil doon, may personal knowledge, Mm. ang matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Sorry? Intention po ba ng ipagtampa dun sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumpidahin. Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Di ba? Kita ninyo, mga kababayan? Mahaba-haba pa yan. Patuloy natin mamaya. Magre-react lang ako. Actually, mga kababayan, maniniwala na sana ako. Maniniwala na sana ako na tinakot si Gutesa, kaya tinutukan yung anak, tinutukan yung asawa, kaya napilitang bumaliktad at kumakampi na kay Romualdez at ilaglag na si Marcoleta at si Mike Defensor. Ang problema kasi, Aimee, ang problema kasi, nasaan yung patunay? Alam mo, sa totoo lang, Aimee, baka ikaw pa'y makasuhan ni Gutesa. Kasi dito sa sinabi mo, tinanong ka ng media, si Gutesa po ba, ma'am? Yes, kasi matindi talaga ang kanyang statement, matindi ang kanyang pagiging witness. Laban kay, sino bang iniipit ni, Sino bang iniipit ni Gutesa? Di ba si Martin Romualdez? So, klarong-klaro, hindi naman tayo mga bobo ditong hindi makaintindi. Ang problema lang kasi, mga kababayan, ang tanong ngayon, asan yung patunay na tinakot, ginipit at babaliktad? Hindi pa nga yung tao na nanumpa, hindi pa nga nag-recant, hindi pa pumunta sa Senado, pinangunahan muna. Kita niyo, mga kababayan, yan ang patunay na mga guilty. Bakit? Wala pa, hindi pa umaksyon si Gutesa na mag-recant or babawiin ang mga sinabi laban kay Romualdez at kay Saldico, at kakampi na daw kay Saldico at Romualdez si Gutesa. Pinangunahan na niya na kaya babaliktad yan eh. Kaya yan gaganyan, kaya gaganyan kasi tinakot. Kung tinakot, bakit si Gutesa pupunta pa doon sa Senado? Di sana hindi na siya pupunta, di na siya magpapakita. Bakit magpapakita pa siya? Yan ang problema dito sa mga DDS, mga kababayan. Advance. Sa sobrang advance, parang si Sara lang. Naalala niyo si Sara? Yan si First Lady, yan si Lisa Marcos. Sangkot yun sa pagkamatay ni Tantoco. Kaya ganyan, nung namatay yan dyan, na-overdose kasi pinilit nilang gumamit ng cocaine. Ganyan. Tapos ang tanong ngayon, asang ebidensya? Wala.